Hindi na daw pwedeng gamitin ng TBJ o EET ang Dabbercats. Nagsimula daw yung Dabbercats guys sa salitang pagkakaibigan o isang grupo sa Itbulaga. Ngayon, ang usap-usapan, nag-create daw nito walang iba kundi si Michael B. Hindi daw si Francis Magalona. Alam naman natin na ito ay madalas sabihin na si Francis Magalona ang siyang lumika ng Dabbercats. Hindi daw si Francis Magalona kundi si Michael B. Alamin natin kung bakit. Ito ang pagkasabi ng article. Dabbercats no more TV5 noontime show, hindi na magagamit ang salitang Dabbercats. Bakit kaya? Ito pinost at ginawa ng isang netizens natin ang article na to ukol dito sa salitang Dabbercats. Itong lamang ika-3 ng Agosto 2023 ng File and Television and Production Exponent Incorporated o TAPE ng oposisyon laban sa trademark application ng TBJ para sa wordmark na Dabbercats sa Intellectual Property Office o Philippines. Ang ibig sabihin nilang nito guys ay kasi napa-trademark ng TBJ. Ang nakarehistro dito ng owner ay si Vic Soto. Hindi si Joey De Leon, hindi rin si Tito Sen, si Vic Soto guys. At napansin ko rin sa kanilang mga trademark, napakarami pala nilang pinarehistro nung sila ay umalis sa Itbulaga. Ang sabi kasi ng karamihan sa iba nating mga netizen, makikita sa Global Brand Database ng World Intellectual Property Organization na nag-file ng application ng TBJ sa IPO Philippines para maging pag-aari nila ang trademark na Dabbercats noon April 6, 2023, alos 2 buwan bago sila umalis sa TAPE Incorporated noon May 31. Kasi balitang-balita naman kasi noong talagang napapansin talaga ng TBJ na gusto kasing mangyari ay ilang beses na lang talaga sila umere. Kaso napapansin na talaga parang may kakaiba na nang nangyayari kaya pinatawag lahat ng mga nagtatrabaho sa Itbulaga. Kaya ang nangyari, nawala nga si Tony Tobera, kaya unti-unti na talagang kinukuha ng mga Alusos family ang Itbulaga. Yun ang napansin ng TBJ natin kaya sila ay nag-isip na ng paraan para sila ay talagang makaalis na. Pero bago sila umalis naman, nagkasundo muna sila pero meron daw itong pagbabago pa rin. Pero guys napakarami pala nilang naparegister sa IPO. Aldab, Yayadab, napakarami, Bawalan Judgmental, Kalyaserye, Lola Idora, Lola Tindora, napakarami bukod dito sa Dabbercats. Kaya mapansin-pansin daw na talagang bago sila umalis, naparehistro muna nila itong mga to. Kaya usapan ngayon na ginawa daw na pag-aari talaga ng TBJ lahat ng nangyari sa Itbulaga nung sila ay nag-e-air pa sa GMA7. Eto pa, nakakapagtaka kung bakit nag-apply ang TBJ ng trademark para sa wordmark ng Dabbercats noon April 6 bagamat sinabi nila na napalitan na lang daw silang mag-resign sa TAPE Incorporated at ang dahilan ng kanilang registration ay dahil pinigilan daw silang umere ng TAPE noong May 31. Dagdag pa rito na una nang nag-file ang TBJ ng trademark application para sa wordmark ng Itbulaga at Bulaga sa IPO noong February 27 habang nag-work pa sila bilang host ng Itbulaga ng TAPE. Biglaan lang daw ang kanilang pag-alis pero napag-andaan nila noong June 2 ang petisyon nila sa IPO upang makansela ang Itbulaga trademark ng TAPE at nakapirma na agad ang kontrata sa TV5 noon June 6. Hindi ganito to dahil daw ginamit na dahilan yung pag-ere. Kasi maraming issue kasi lumalabas ngayon dahil daw sa politiko, dahil sa pag-alis daw ng TBJ. Kaya ito yung ginawang akbang ng mga TBJ natin. Ang iba naman ginagamit daw sa politiko dahil hindi daw tinulungan ng mga alushos dahil nung umabol talaga na Vice President si Tito Sen, kaya hindi daw siya sinuportaan. Marami talagang issue ang lumalabas. Ang Dabbercats ay nagmula sa salitang Dabbercats o grupo ng mga magkakaibigan. Ginamit ito ng production ng TAPE Incorporated bilang katawagan sa mga manunood sa studio, televiewers at sa lahat ng bumubuong programang Itbulaga. Unang nabanggit ni Michael B. aka Bitoy ang salitang Dabbercats noon April 13, 2004
sa Little Miss Philippines, isa sa mga kilalang segment ng Itbulaga. Ngayon guys, ang pinaka-reaction natin sa gumawa ng article nito, kasi kapansin-pansin naman na unti-unti nilang tinatanggal, kasi napansin ng mga TVJ na marami silang tinatanggal. Bakit nangyari? Siyempre magtatanong ka, ano yung option, bakit gano'n ang ginawa? Tapos nga pating daw yung sa maliliit na mga nagtatrabaho, di ba, binabawasan yung sahod. Kaya ganito ang pangyayari, hindi sila nagkasundo. Mula nang nabanggit ito ni Bitoy, nagsunod-sunod na ang paggamit ng ibang pang-host sa Salitang Dabarcats sa noontime show. Kabilang sina Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Tony Rose, Pia Guanyo, Francis Magalona, Raymond Gutierrez at marami pang iba. Dahil tinangkilik ng Itbulaga viewers, paulit-ulit isinulat sa script ng show ang Salitang Dabarcats. Pwede naman kasi yun kung naging trending ang Salitang Dabarcats sa Itbulaga noong nilikha nga ito Salitang Dabarcats. Kung nagsimula ito sa grupo at sinimulan at alam pa rin natin na talagang ito'y kabilang pa rin sa mga TVJ, kasi alam naman natin na talagang ito ay rehistrado ng TVJ. Pero hindi ganun ang kanilang kadailanan, yung pag-alis talaga sa Itbulaga, yung dahilan nila. Maraming dahilan. Kasi kita ninyo si Vic Soto nung na-interview ito, mahal niya ang Itbulaga, bakit niya iiwanan, di ba? Lingid sa kaalaman ng marami, may binabasang script ang mga host ng programa na isinulat ng writer ng tape at inaprobahan ng producer bago gamitin sa show. Ang script ay copyright ng producer o ng employer, kaya masasabing pag-aari rin ng tape ang Salitang Dabarcats. Kamakailan lang ay nagtagumpay sa pag-renew ng tape sa Itbulaga at EB trademark from another 10 years sa IPO. Makikita rin sa branch database ng IPO na pag-aari ng tape ang trademark ng Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, Alda Calleseria, Just Do It at One for All for One. Hindi natin kasi siyempre sila naman ang pwedeng magpa-trademark yan kasi sila.